sa inyong hello this morning to worship the Lord in spirit and truth. So, I hope you're okay. Continue to pray for some people that are sick. Yung anak yata ni Harvey with and then ang dengue, really dengue. We pray bata. So we pray for him, yung anak ni Harvey, and the family, and all of you that are sick, they can pray for one another. This morning we will continue our series, Functional Life in God's Family, and this is how we would like to see some of us, or most of us, in our family, because our desire, our dream is to have a wonderful family together. Because as always, every year we focus, we talk about a family during November and December, and that is why we will continue our series. Functional Life in God's Family, and this is there is one family, the life of Jacob, alam naman natin lahat yan, and Rachel, and Rebecca, about their life. So we will discuss this completely. But before we do that, manalangin po muna tayo sa mga Panginoon. I pray in the name of Jesus. Speak to our hearts this morning, and I pray that you continue to pour out your blessing upon us, that even kung meron pong mga tao dito confused and living a life that is stressful, I pray in Jesus, samahan po kami at mahusagkat po sa buhay namin. Wala po kami inaasahan kundi ikaw lang in this life that full of complexity and full of difficulties. Ikaw lang ang Panginoon ng aming katulad. Samahan po kami at ikaw patuloy ang mahusag sa buhay namin. Sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. We will continue in Genesis chapter 29. Ito po yung ating pag-uusapan ngayon. And I would like to tell you that one of the greatest problems in the relationship in the family ay yung buhay natin are full of stress and anxiety. Alam niyo ba, ang isang sumisira sa pagsasama ng tao o ng mga pamilya ay yung ang buhay ng bawat isa, ang asawa lalaki, ang asawang babae, that even the grown-up children are living in a stressful life. And kung titignan niyo mga kaibigan, mga kapatid, ang sumisira sa buhay ng isang magandang pamilya, lalo sa pamilya ng tahanan ng Diyos, ay yung may mga stressful life kayo. Yung buhay niyo ay napabalot ng stress. Mas Tagalog yung stress. Parang pressure. And maraming bumabaksak sa buhay mo, left and right, you are stressed with so many things. And I'm sure alam niyo yan. Because all of us that are living in this world of complexity and this world of wickedness, yung buhay natin ay hindi po malayo sa stress ng buhay. Hindi ka exempted. Lahat tayo. When you grow up, your life becomes so stressful na minsan yan ang nagiging cause ng problema sa tahanan. That's why, which is sabi nga ng survey, most of the families are dysfunctional. Ang buhay lang natin ay inaayos ng Diyos. Because if we will allow this life of stressful, life of wickedness, makikita nyo na hindi ka pala accepted sa buhay na ito. Kaya po, si Jacob ay hindi accepted. Sabi natin, Jacob is one of the spiritual life or spiritual father that lives in this world.
hindi ko exempted sa stressful life. And many of you are the same. And yet, sabi ng banal na kasulatan, pwede naman tayo makawala yan. We can escape from the pressure of stress by following the Lord. Now, I would like to give you an example. In a second, nakikita niyo yung nakalarawan. Yan sa TV. Bakit ko mas kagad yan? Kilala niya. Yan. Creation na yan, mga kaibigan, mga kapatid. It's kind of weird. No? Sabi nga ng cute. And alam niyo ba that this creature called tarsier will only found in 3 places in Borneo, in Sumatra, and in the Philippines. Yun yung katabi niyo. Hindi naman siguro. Hindi na kaya. Ito pong tarsier na talaga, maximum body length about 6 inches lang. Yan ang maximum niya nilalaki. And tumataas siya ng 10 inches tall. Ganun mo yan, gano'n. At alam niyo ba, yung mata niya, yung mata niya, pagpilitan niyo. In actual size, ang laki niyan ay parang isang suha. Pero kalaki. Laki suha. Ganyan kalaki yan. Sa picture lang parang maliit. Pero lumalaki ng ganun kalaki yan in grapefruit size. At yan pong tarsier na yan is the only primates na nag-turn na kanyang ulo 180 degrees. Sige, subukan yung ulo niyo. Ikot mo. 180 degrees siya. Putol na siguro yung iba bago mo mahiikot yan. Diba? And pagkakita mo ito, sino gusto magkaroon ng pet? Ng tarsier. Bawal lang. Not only bawal, pero kung titignan nyo, maganda saan ang pet, ang tarsier. Pero alam nyo ba, that they found out that ang tarsier, pag inalagaan mo, ay hindi mabubuhay. They cannot be a part of a breeding colony in captivity. Pagka inalagaan mo yan, parang ano yan pag ikinulong mo siya, hindi ho siya titigil hanggang hindi niya ma-enjoy yung kanyang sarili at magpapakamatay. He will kill themselves because pagka nakakulong ang tarsier, stress sila. That's why they have to live in a wild jungle. According to Wikipedia. Yun na naman aking ano. And yung ibang pwedeng alagaan, di ba? Successful yan, nakakapil ka. Pero ang tarsier never. Because pag nakakulong sila, ang tawag sa kanila ay stressful creature and they cannot live in the cage at hindi pwedeng mabuhay sa loob ng kulungan. And you cannot be a successful breeder of a tarsier. At alam niyo ba, alam niyo mga hayop na ganyan. Nakapag-alaga na ba kayo ng arwana? Ang arwana, they only live according to the size of your aquarium. Pag lumaki pa ng lumaki yan, hindi na ho yan tatagal dyan magsisisay. Tatalo niya, magkuha lang ng opening ng aquarium, tatalo pa makamatay. Alam niyo kung bakit ko alam yan, meron ho ako aquarium, kaya dati ng arwana. Pag lumaki na, maliit lang kasi, makamatay. Talagang, one day, nakita lang namin na nandun sila pagpatay na, tumalun. Di ba ganun ang trabaho na? So, many of us, katulad ng tao, we cannot handle stress. Di ba? Kaya pala may nagpapakamatay. Kaya pala may mga nagpapakalasing. Kaya pala may mga nagdadrugs because of stress. Ang sabi nila, genetics ito. Yung mga tao talaga hindi kaya mag-survive ng stressful life. Yung buhay mo, pag so many stress, parang masisira ulo mo.
Di ba? May mga taong ganyan. And that is true. We are living in a place called complex world na ang buhay dito, ang playing field dito is not parehas, is not level. Di ba? Merong taong may strength, merong taong may weakness, malaking weakness. May taong talagang kayang tugunan ang stressful life. May mga tao naman na hindi kayang tugunan ng stressful life. They are so much, yung kailang weakness napakalaki. Kaya po, ang totoo niyan, kung kayo ay mga magulang, and you have more than one children, hindi ho lagi silang pareho. Kaya merong anak na okay, may anak na hindi, may anak na mabuti, may anak na rebelde, may black sheep, may white sheep. Di ba? So, hindi pare-pareho ang genetics ng bata. Kahit pareho pinagalingan niya. Isang tatay at isang nanay. So, ang tawag dito ay we are living in a world called full of stress. Ang ibig sabihin mga kaibigan, mga kapatid, sa mga iba't ibang pangyayari sa buhay natin, there are some unpredictable happenings and events in your life. That is why sometimes you cannot handle stress, and therefore the result is a broken family, dysfunctional family, and you cannot create a household of faith. Kaya po, kung titignan nyo, according to the survey, ang tao laging may problema. According to your experience, like as you grow up, sa pag-aaral pa lang, starting elementary, you have a problem. Nakakita na kayo, nakarinig na kayo, ng elementary pa lang, meron ng batang nananaksa. Di ba? Sa ating school. Bata pa lang, iba na yung kanyang tema ng kanyang yung kanyang dinubuhay, yung kanyang lifestyle. Meron violent, meron namang hindi. These are the things na makikita nyo na sa buhay dito mga kaibigan, mga kapatid. We have so much things that we have to recruit. You know? Kaya po, sa totoo lang, sabi pa about in our lives, kadalasan maraming mga tao ang sleepless in life because of the stress na tinatagal natin. Sa trabaho rin yun. Ilan sa inyo ang stress sa trabaho? Di ba? Ilan sa inyo rito ang minsan wala na kayong magawa, kundi umiyak na lang kayo na umiyak because of the problem, of the stress na nakukuha niyo sa buhay niyo. Ilan sa inyo rito ang personally, sometimes iniisip ko na lang na wakasan ang buhay mo because of the stress that you are facing. Di ba? Kaya lang, buti na lang, ng Diyos tayo pinangahawakan na hindi natin kaya gawin. And many are those na mga hindi kaya i-handle ang stress ang kailangan natin i-reach out. Lalo tayo, that is why the church is so important to be the place where these people that are so weak, yung malaki ang dalang witness ng dalang buhay, na hindi nila kayang bisan malampasan ng stressful life. Yan ang role ng church. Yan ang pwede natin gampanan para matulungan natin ang mga tao. In the life of Jacob, so grabe yung sa kanyang pag-angat, pag-pamumuhay lang yun. Lumalaki pa lang siya, alam niya na yung kanyang buhay ay hindi magiging normal. Dahil kinampihan na kagad siya ng nanay niya, tapos yung tatay niya, hindi niya kakampi. Ang kakampi ng tatay niya ay hindi siya. Yun ang nagiging problema. It started in our home. And the home should be the starting point of a great relationship ng isang maka-Diyos na pamilya. But unfortunately, most of us started it the wrong way.
Hindi ko pwede nyo sisihin yan sa eskwelahan. Sabagat eskwelahan is just tawag doon, maliit na portion lang yan ng panahon ng buhay ng tao, ng bata. Hindi rin pwede sa trabaho because as you grow up, dito na mamon ang buhay natin sa pamilya. Hindi mo pwede i-transfer yan sa iyong mga kaibigan o mga kalaro because hindi naman sila laging nandun. Most of the time, the children stays at home and whatever he acquired or she acquired or he acquired it in the home, most of it. Kaya kung titignan nyo, yun ang buhay ni Jacob. He lives in an uncertainty. He lived in a unfavorable, biased relationship. At kung titignan nyo mga kaibigan, mga kapatid, he is living in a stressful family. Kaya po, kung titignan nyo, yan ang gusto kong makita natin na maiwasan sa ating inaasam-asam na magandang pamilya sa ating buhay. There are two things that I would like to share with you this morning. Para makita natin doon, para tayo makawala dito. Number one, makita natin muna that Jacob's life was stressful and complicated. Una, dahil sa nangyari kay Jacob, when Jacob, ano ba yung huli nating message? Paalis na si Jacob, di ba? Patakbo na. Di ba? Kasi anong bakit? Hinahating na siya ni Esau. Papatay. Di ba? Ang ginawa niya ngayon, umalis. Saan siya pupunta? Nakalimutan niya. Punta sa Haran. Sa kanyang uncle. Yung uncle niya, ang pangalan, si Laban. Tagalog yun. Sa English, Laban. Laban. Alright? Yun ang uncle niya. Okay, pumunta siya doon. And there, nakakita siya ng lalong tinding problema. Sapagkat si Laban has two children, two daughters. Historia. Basahin niya sa hindi ko na babasa. Genesis chapter 29. Mahaba po yan hanggang Genesis 31. Makikita niya yan. And Jacob, the choice. But sometimes hindi naman choice. But because of circumstances, nakita niya yung panganay sila, Leah. At may kapatid, Rachel. Okay. Ano yung story yan? Nung nakita niya si Rachel, pangalawa yun. Sabi niya, gusto ko si Rachel. So, kinausap niya si Laban. Sabi ni Jacob, gusto ko si Rachel. Pwede bang pagtrabaho ko? Siyempre, sabi naman ni Laban, okay lang. Pero, nung at the end of the day, alam niyo naman yung story, hindi ko na ulit summarize na. Meron palang batas sa kanilang bahay, sa kanilang kultura. Na bago mag-ibigay ang gusto, dapat ibigay mo muna yung panganay. Ayaw niya sila yan, hindi niya sila yan. So yung palang pinagtrabahuan niya para kay Leah sa panganay. So therefore, ang nangyari dito, mga kaibigan, mga kapatid, nagka-problema siya. So dahil gusto niya talaga si Rachel, pinagtrabahuan niya ulit. So ang nagiging nangyari, dalawa nag-iasawa niya. Si Leah at saka si Rachel. Ang nangyari dito, mga kaibigan, mga kapatid, Jacob loves Rachel. That way. Nagkaroon ng favorite. Alam niyo kung bakit? Yun yung kultura na kuha ni Jacob. What you saw is what you do. Yun yung understanding niya. So, ang nangyari yung mga kaibigan, mga kapatid, nagka-problema tayo. Si Leah, ang panganay, hindi niya masyadong gusto. So, ang nangyari ito, because of that, according to the Word of God, si Rachel naman, hindi magkana. And Leah, ang meron. So, therefore, nagkana si Leah.
Lalo nagka-problema. Lalo nagselo si Rachel. Nagkagulo ang buhay. Ito ngayon na nangyari. Jacob created a large family, which is a problem. Kaya, ano nangyari? Ang nangyari mga kaibigan, mga kapatid, to make the long story short, nakita natin how his family becomes so complicated. Not because of choice sometimes, but of course there's a lot. There's a choice. But sometimes itong istorya niya, nangyari daw because yung kultura nagka-problema. So ang ginawa niya ngayon, wala siyang magawa, kundi ibuhay niya yung nabubuhay na pattern ng buhay niya. So ano ibig ko sabihin dito mga kaibigan, mga kapatid? When you talk about stress and tensions in the family, hindi ka talaga makakaiwas na yung pamilya mo maapekto. When you have a decision like this, and when you make a decision that will destroy the relationship of each one, ang nangyayari sa puso. Kaya po, kung titignan nyo, iingatan nyo ang mga bagay-bagay na nangyayari o mangyayari sa buhay nyo. Because sometimes, whether you choose it or because of circumstances, it will always end up in a mess. Gugulo ang buhay. At kung titignan niyo mga kaibigan, mga kapatid, ano na nangyari ngayon sa buhay ni Jacob? Ano nangyari ngayon? Nagkaaway niya siya, nagseselo siya. Nagselo si Rebecca, nagselo si Rachel dahil wala siyang anak. Selos naman si Leah kasi mas gusto niya si Rachel. Pati yung mga handmaid nila, pinakailamin. Kasahin. Ano ba yung handmaid sa mga alalay? Alalay ko tawag. Mga alalay nila, si Silvia, si Silva, at saka si Bilha. Pina-involved din, lalong gumulo. That's the problem. He created a big family that bigay ng malaking bigat ng kanyang buhay. Tandaan niyo mga kaibigan, mga kapatid, ang buhay ng tao ay nilaan ng Diyos para sa isang masaya at maaliwala sa Panginoon. He wants a wonderful life together. But ang problema, sometimes you are making choices, making decisions that destroys this happy family. Kaya kung titignan nyo, hindi lahat ng malaking pamilya maganda. It's always a problem. Alam niyo ba, masaya siya, no? Sino yung taga-happy yung maraming pamilya? Siya, no? Yung artista. Yung artista. Bigyan yun, magbibigyan. Masaya, pero nasakit sa ulo nun. Pero mo, hindi lang. Ang dami mong problema ng kasawa. Ang dami mong problema ng biyanan. Di ba? Ang hirap. So at this point, kung titignan nyo, mga kaibigan, mga kapatid, dami na niya anak. Jacob have 11 sons, and maybe marami pang mga babae. And si Rachel, nagkaroon na anak called Joseph. And that's what happened. Stressful life talaga. Pangalawa, si Jacob, sa plano niya, is to accumulate wealth. Yun yung gusto niya mangyari. So because of that, number one, walang pinagtitiwala si Jacob. Jacob doesn't trust Laban. Yung kanyang angkin. Kung titignan niyo mga kaibigan, mga kapatid, dahil si Jacob ay nabuhay sa, family lang. Di ba hindi siya? Ay siya. Niloko niya. Kinuha niya yung birthright ni Esau. So, nag-umpisa si Jacob sa panloloko. Kaya ngayon,
hindi niya matanggap na niloloko rin siya ni Laban. Di ba may ganyan tayo? Each one of us, sometimes gusto mong manloko pero ayaw mong manloko. And that's what happened to Jacob. Hindi naman, I think that's how they work at that time. Nung pinagtrabahuan ni Jacob si Rachel, ang sinabi sa kanya ni Rachel, sinayang mo na. Talagang mayroon deceitful action. At kung titignan niyo mga kaibigan mga kapatid, ang sinasabi ni Jacob dito, hindi, dinaya mo ko eh. Dapat si Rachel lang ang pinakasalamat, hindi na siya. Ang sabi niya manilay ba, hindi, di ba? Ikaw rin, niloko mo rin si Esau. You cheated, Esau. At kung titignan niyo mga kaibigan mga kapatid, ang nangyari doon is nagparami si Jacob ng livestock. Yung mga alaga kasi doon, ang panahon na yun, pag pinami ka mga alaga ng mga hayop, mayaman ka. And that's what it is. And that's why he worked with Laban for the first couple of days. Nung na-accumulate niya na, okay na siya. Ayaw niya na ngayon makipag-deal with Laban. But look, pangalawa, si Jacob mismo is not trustworthy. Di ba? How can you be trustworthy? Kung titignan mo, basahin nyo na, mahaba kasi kwento eh. Nung pinag-alaga siya ni Laban, siya yung tagapangasiwa ng alaga ng mga hayop. You know what he's doing? Hinihiwalay ni Jacob yung magagandang livestock doon sa mga pangit na livestock. At yung pangit, sabi niya, kay Laban yan. Yung magaganda sa akin yan. See how deceitful he was. Diyan nabubuhay. You know, life becomes stressful when you deal with deceitfulness. Di ba? Yung pinipili niya mga hayop para kay Laban ay hindi nanganganak, ang pangit, unproductive, pero yung mga nasa kanyang, ito kay Jacob, ang gaganda. See, that's how life always. Pagka ikaw ay magulang at mandadaya, not all the time is always for your good. Kaya po, ang nangyari dito mga kaibigan, mga kapatid, si Jacob is getting richer and richer. Kaya yung mga si Laban at saka yung pamilya niya, galing ngayon sa kanya. Mas marami yata yung kayamanan kaysa sa akin. So Jacob himself is not trustworthy. And pangatlo, kung titignan nyo, yung conflicts are often a matter of perspective. Ano ibig sabihin niya? Si Jacob, at sa umpisa, okay. Sige okay itong usapan natin. Pero at the end of the day, after about 6 years, iba na naman yung kanyang iniisip. He's just building something para sa kanyang sarili. You know why? Because his plan is to get rich and get out of Laban's place. Nakalimutan niya si Laban yung kanyang naman. Yung iba na ang tumulong sa kanya para makarecover sa kanyang panglalaw. Many times in your life, huwag tayong ganyan. You always deal fairly with people. Yan ang tinuturo natin. At kailangan po mga kaibigan, mga kapatid, when you do things in your life, you always do it fairly. Diba? Huwag tayo masyadong magdaya, magkulang sa kapwa. And that is why even in your family, alam niyo ba, meron, siya a few days before that, merong magkapatid, nagpatayan dahil sa lupa. Have you heard of that? Tama. Have you heard of that? Magkapatid. Nagbaril na dahil sa lupa. I don't know, if you could kill your own brother para lang sa isang kapirasong lupa, na pagdating ng panahon, doon mo ililibig yung kapatid mo, ikaw makukulong. See? Conflicts are often a matter of perspective. Ano bang gusto mo mangyari?
Yumaman ka, din yung kapatid mo, ang hirap. No wonder, ang daming dysfunctional family is because of his personal desire, personal motive. Bakit kailangan mong mas mayaman sa kapatid mo tapos yung kapatid mo naghihirap? Ba't kailangan mo lokohin yung nanay at tatay mo para ikaw ay mayos? That's what he did. Jacob did that. Ngayon, niloloko siya ni Laban, ang uncle niya, nagagalit ngayon siya. It's just a matter of perspective. What is your plan? What is your purpose in life? Tapos mangangarap ka, at the end of the day, in your life, pamahitan ka na. You are now 80, 70, nangarap ka sana nung araw, naging maayos sa relasyon ko sa mga ito para hindi ako lumaking ganito. Nabuhay mag-isa. I have so many people na kilala ko na bubuhay mag-isa because of what happened to their life, to their family. Do you like that? Do we really want to live a life na because nagpatalo ka sa stress ng buhay at nag-desire ka ng mas maganda sa buhay mo at hindi mo inisip ang ibang tao at gusto mo mas okay ang buhay mo for this time pero nakalimutan mo. Tomorrow will be another day. What kind of life do you want? Di ba? Tapos may hingit tayo, ang ganda ng pamilya nito. Sana ganyan kami. Mahirap lang sila, pero masaya. Marami kami kayamanan, marami pera, pero gulo ang buhay namin. We are dysfunctional family. Why? Because of your perspective. Di ba? So yun po ang gusto kong makita natin. Jacob's blood to accumulate wealth. Listen to me, folks. Wala akong anumang presyo na pwede mong i-compare sa magandang relationships ninyo sa inyong pamilya. No amount of money can equal. Huwag mo sabihin, di, kaya ako nagkatrabaho sa abroad because I want you to have a good life. That's not true. At the end of the day, you will lose those money and you will lose your family. Malalayo pa mga anak mo. Malalayo ang loob sa inyo. Because you choose money more than your relationship with your children. Is that important to you? Yung pamilya mo, mas ilalagay mo sa alanganin dahil gusto mo na kumuha ng pera. At marami kang pera. I'm telling you, I have so much friends. And makakilala ko, ang daming pera, but they're living alone. Kaya tumatawag ng kapatid, sama ka dito, kwentuhan ng tayo. Because, nung bata pa, nung maliit pa, nung nag-uumpisa pa lang, hindi nila pinahalagahan ng pamilya. Trabaho rito, trabaho to. I don't mind working, but make sure that you balance your life. Bakit? Stressful na nga yun eh. Yung pamilya mo, stressful na nga. Stressful pa yung trabaho. Stressful pa yung community mo. Tapos wala ka pa church, nakatulad nito. How will you live? Kaya marami ng papakamatay. Complex. Open matter perspective. Next, let us see. Ang intention ni Jacob is to live. Wala ho siyang balak mag-stay kay Laban. See, yung pala yung purpose mo. Gusto mo makipag-ayos sa iyong pamilya. Yung pala yung gusto mo maayos ka kay Esau, mapaayos ka kay sa nanay mo. Pag inanay niya, lagi-lagi sul-sul talaga. Yun si Marisol. Marisol. Wala nang Marites. Sul-sul. Di ba? O gusto niya ngayon makipag-ayos kay Isaac. Bakit kailangan mo pang lokohin at ang loko? Tapos sasabihin ko, kasi si Laban, unreasonable, wala talagang gusto mangyari, kundi lokohin ako. Kaya nangyari ngayon, look,
Nagproblema siya dito sa pamilya niya. Nung tumira siya sa kay Laban at nang umayos sa buhay niya, nagkaroon naman siya ng gap sa pamilya ni Laban. Pati mga anak ni Laban, galit na ngayon sa kanya. Kasi ang inisip nila, ginamit lang niya si Laban para mag-accumulate ng pera at ng maraming kayamanan. Para pagdating ng panahon, gagawa siya ng kanyang style, kanyang gagawin. Ang mabigat dito na brainwash sa kanyang mga anak, yung kanyang asawa, si Rachel at saka si Leah. And they're willing to leave Laban. Okay din. And they're going back to Isaac and Rebecca. Yun ang gagawin. See, at the start, you know your plan. You know what you're going to do. Kaya po, ang naging buhay ni Jacob ay full of stress. Pakitunguhan niya ang pangit na ugali ni Laban. Pakitunguhan niya yung nag-aaway na dalawang asawa ni Leah. By the way, at the time, they are okay. Pwede yung gano'n because that's how the Lord sometimes uses it for the propagation of humanity. Pero ang sinasabi po natin dito, ang nagkakaluto yung problema. Nag-umpisa yan, sa umpisa nila. Nag-umpisa yan, nagka-problema sila because of what they wanted to do by themselves and not according to God's way. So kung titignan nyo, ang buhay natin, ano man ang plano nyo, said to me, in this life, pag hindi kasama ang Diyos, goodbye. You're always in a destruction life, and you will have a dysfunctional family. At kung titignan nyo mga kaibigan mga kapatid, ang buhay ni Jacob ay gagamitin ng Panginoon at the later days. Sabi ko nga sa inyo, ang Diyos hindi gumagamit ng purely matinong tao. Sometimes God uses yung masamang tao para mapakita na ang Diyos ay mapagpatawad ng Diyos at Diyos na pwedeng gamitin ka kahit anong klaseng buhay niya. And dito nangyari yan, si Jacob, ang kanyang bini, ay ginamit hanggang kay Jesus Christ. At kung titignan niyo mga kaibigan mga kapatid, ang sabi dito, in chapter 31, verse 3, ang sabi dito, and the Lord said unto Jacob, return unto the land of thy fathers, and to thy kindred, and I will be with thee. Ako'y mapapasama sa iyo. I will be with thee. See, kahit anong sama ni Jacob, kahit anong kasalanan ni Jacob, the Lord said, to Jacob, sasamahan kita. Because God has a plan. God knows Jacob's heart. God knows your heart and He knows what kind of person you are. Kaya po, may pag-asa tayo. Kahit anong sama nating tao, kahit anong kasalanan meron tayo, if the Lord wants to use you, you just come to God and say, Lord, use me. Forgive me, Lord. Pwede kong maayos muli ang aking pamilya. Pwede kong isan ulit ang aking pamilya. Gagawa ko. Aayusin ko, babalik ako sa aking pamilya. Aayusin ko yung tatay ko. Aayusin ko yung kapatid ko. Aayusin ko lahat. Mapaayos lang ang pamilya natin. That's what happened. And that's why I want you to do that. And number 2 and last. Many of us is living a life that is hard to stressful. Hindi ho tayo makakaalis dito. You know why? Because una, some of us do this by choice. Kaya mag-ingat kayo sa ating mga pagpili. Yung pipiliin mo, hindi dahil favorable sa iyo. Ang pipiliin mo is because God wants this for you. Anything that you do, sa pagpili mo ng kurso, pagpili mo ng trabaho, pagpili mo ng karelasyon, pagpili mo ng asawa, pagpili ng buhay na ito, you're always making a choice. Sabi ko nga lagi yan. Because the choice that you're going to make today will be your future. If you make a wrong choice today, you will have a wrong future.
But if you make a right choice today, you will have a right future. Kahit ano pang gawin nyo sa buhay nito, as long as the Lord said, do that, do it. Sometimes you have to say no to every situation. Sometimes when you say yes, and it will bring you down to the pit, babaksak at masisira ang buhay. Always remember, when you make a decision, if you make a choice, always look up to God and say, Lord, I'm God. This is your church, the way that we should always do in life. Kaya nga may simbahan, meron tayong guidance. Because if you will only live outside of the church, walang maayos na makikita ka doon. Because there's no spirituality outside of the church. I mean, in the church relationship. When you look up to other people, outside of the church, walang magbibigay sa iyo matino na desisyon diyan. Wala pong magagawa ang labas. Maliban you give your life to God and say, Lord, gagawa ako ng desisyon, help me. Kaya nga may church na pwede kayong puntahan, sasabihin niyo, Panginoon, tulungan mo. Every time you sick, every time you make plans or whatever you do the same. Make the right choice. Pangalawa, minsan, sabi natin, you want the simpler life. Pero because of some circumstances, naiipit ka. Ito tandaan nito. Hindi lahat ng panahon, kayo yung may dahilan ng inyong pagkagulo ng buhay. Sometimes yung tagalabas. Di ba no? Minsan may kaibigan ka, magiging cause ng problema mo. Minsan mahal mo sa buhay. Minsan, kapitbahay mo, stressful. Ano pa kay kapitbahay stressful? Yung lagi kinukulit ka. Kahit ano na lang. Di ba? Sometimes, yung buhay na ito, talagang hindi ka makaiwas, ano? Tamo, gusto mo na mabuhay na simple. Guguluhin ka pa ng mga tao na sa paligid mo. Kaya ako, pagka gano'n, nag-pray ko na lang. Lord, gusto ko na maayos sa buhay. Pwede ba sagasaan mo ng pagkakas? Pinasagasaan. Di ba gano'n, minsan nabubulo. Yung meron may mga esposa, pati Lord, pwede ba? Kasama mo na lang. Okay. Minsan, magsalita eh. His worship comes. Pag dumating yung panahon na yan, after God, Lord, ano mo? Kulit itong, di ba? Itong kasama mo, kulit. Pangatlo, poor decisions can multiply stress. Di ba? Pagka nagkamali ka ng decision, dadagdag ang stress mo. Dadagdag, dadami. Number 4, we can try to reduce stress. Paano yan? Time management, learning to control yourself, discipline, confront the problems. Huwag yung tatakbuhan ng problema, ha? Sabi ka, harapin ang problema. Huwag yung tatakbuhan. If there is a problem, face the problem. If your face is the problem, I don't know. I should go to bed. Di ba? Ito, yung mga boss dito. Delegate
lahat ng trabaho. Ang isang matagumpay na corporate always delegates the work. Alam niyo ba yun? Sabi, pinag-aralan namin, lahat ng mga CEO ng matagumpay, ang mga Kanduay, at Rosita, Rosita, si LC, all of them, alam niyo ba, ang nagtatrabaho para sa kanya ay mga tao niya. Pera lang. Yung pera na pinag-alaman. He doesn't do it. He appoints people. Ikaw gagawa ito. Ikaw dito. Less stress. Di ba? Pag hindi ho, ako nasisira ako rin. Kung di ako nagugol, masagal na ako sira ako. Ang hirap po. Di ba? Ang hirap ng buhay. Kaya po, delegates. And last but not the least, hindi ho kasalanan ng stress, but it's easy to see when we are stressed. Tama ba? Stress is part of life. Pero, because of the stress that you have, nagkukos ng kasalanan. Saan gagawin? You will fall down. Na-stress ka eh. Nagawa ka ng paraan. Hanggang naisip mo, ito gagawin ko, mapapahama. Yan o. Pag may stress life ka, medyo may, naano ka lang, medyo nasasakal ka na sa ayin, sa trabaho lang. Katapulan. Diba? Alam nyo, ang susi at dahil ang isang matagumpay na mananampalataya ay hindi magaling mag-pass mag-preach. Hindi magaling mag-evangelism. Hindi magaling magturo ng bata. Hindi maalam lahat sa Biblia. Hindi lahat ng ministerial work ay alam niya. Hindi ho yan ang matagumpay din sa mananampalataya. Ang matagumpay din sa mananampalataya ay yung malakas na tao. Prayer. It makes a difference. Kahit ano pang gawin nyo, wala hong kapantay ang isang panalangin sa anumang bagay na dumadaan sa buhay mo. Malala ang sakit mo, prayer. Wala kang trabaho, manalangin. May babayaran ka, manalangin. Meron kang pressure na tatapusin, manalangin. All of this, when you do all of this, ministries are all a product of prayers. Wala akong magaling. Even you say, si Pastor Gabino, successful. Ako, kung hindi nyo lang alam, ang panalangin ng tao. Grabe. Because the prayer of a righteous man always comes. Kahit ano pang stress, prayer will always come and become successful. Last, another, we can live life based on priority. Anong priority mo? Anong priority mo? Di ba kasama niya? Marami. Yeah. Ito ang tuturo ko sa iyong priority. Na ito yung binuhay ko when I got saved, when I become a Christian. Until the Lord blessed me. The ministry and all of that. This verse, put it into your heart. Ito lang ang ituturo ko sa inyong priority verse na pwede nyo ilagay sa puso nyo. Matthew 6:33. Matthew 6:33 pa po si ate. Yan ang gusto kong gawin mong priority sa buhay. No other things that you should do.
Matthew 6:33. What we are. Underline, memorize it. Every time you have something in your life, pagkitin mo ito. But seek ye first. But seek ye first the kingdom of God. Memorize it. Put it into your heart. And His righteousness. And all, not some, all these things shall be added unto you. Stress? Nothing. Stressful life? Nothing. You can always go with it. And it will come to pass. And it will come to pass that all these things shall pass away. Make a decision. Ano gusto mong gawin mo? Kaya ako, kahit anong gagawin. If I have a choice, I always choose to be with God. Always be with God. People are pressuring you. People are putting you down. People are trying to destroy you. Ito lang ating gobyerno, gulo-gulo na. Nakita niyo ba yung nangyayari niya? Kaaway-away, presidente at vice president. Pakilang natin yan. Hindi sila napapakain sa atin. Paala sila magpatayin. Dagdag pa stress. Di ba? Pagka manood mo, hindi pa ma-stress ka lalo. No, kaya pala yung mga kahapon sa gabi. Kung wala kang Diyos, makikisama ka na lang. Sige, makiki-issue ka na lang. Pero ako, sabihin ko sa inyo, paala sila sa buhay nila. Don't care. Ngayon, pag-pray ko lang, Lord, huli mo na silang lahat. Ako na lang, gawin ang presidente. Okay. Closing po ako. You know that stress can be both positive or negative. It can drain us, but it can also charge us. Diba? Pag sinabing distress, it put us down. Distress. Pag sinabing eustress, it motivates us. You know, sa buhay na ito, dalawa lang effect ng stress. Ma-challenge ka na maging matatag kang mananampalataya. Or bumagsak kang patuloy at umayaw ka na sa buhay nito. Ayaw ka na. This is just your choice. Kung magpapatalo ka dito. And this is the key. Walking with God can always be the drain you stress. Walking with God will always be the motivation ng buhay natin na tayo po ay magiging matatag. Prayer. Kahit pa ayaw niyong pumunta ng prayer time, prayer busy. Prayer will always strengthen you. You have to determine to pray. You have to walk with God. Pag natapos yan, ginawa niya yan, you will feel better. And the stress will go. Diba sabi lang, di ba ka-stress ka, uminom ka lang ng kape. Eh kasana kung big break ang kakainin nyo. Inside ka, inside. Naman ka na konti. Magaling ako magaling. Advertise ka pa. Di ba tama rin sabi na, di ba stress ka, magkapi ka. Di ba sabi nila? Totoo yun. Sabi nga, kung big break, pwede. And Jacob lived a stressful life, but when he come into his nabalik kanyang senses, yung kanyang tako,
Wala pala akong makikita ano dito. Ay, kamag-anak ko to eh. Balik na lang ako sa pamilya ko. Napapalik ako sa aking Diyos. And they live ever after. Easy. Parang easy. And they live happily ever after. Di ba? And no, Jacob, sinabi ko nga sa inyo, ang ligay si Jacob, pumunta hanggang sa Panginoon sa Kristo. God uses it. Stress life, sisiyo yan. Kaya natin. Kumain tayo lahat tayo. Wala daw muna dito. Prayer. Di ba? Panalangin. Because when you pray, the hands of God moves. Kahit pa pinakamalalang sakit. Kahit pinakamalalang sakit. If God says, healing is upon you, sino pa sasabi sa iyo hindi? Kaya nga nagtataka ako sa mundong ito, bakit ayaw pa nila ng Diyos? Ayaw nila ng pamilya ng Diyos. That you already made may revealed na ba eh. May revealed will, merong documented will, meron pang spiritual will, the Spirit of God. And the everyday circumstances of your life, nakita nyo lang kung paano gumalaw ang Diyos sa buhay mo. Ayaw mo pa ng Diyos. Ayaw pa natin ang pamilya ng Diyos. Yan ang pinakamasarap. Na lifestyle ng buhay ang pamilya ng Diyos. But you have a choice. You want to live a life with full of stress? Like Jacob, tumakbo ka man, tumayo ka man. Kahit kamag-anak mo, puntahan mo, babalik at babalik ka rin sa Panginoon. And a choice. Okay, kinausap ng Panginoon is the altar. Let's pray together. Because the Lord will work in your life. Allow God to work. Even you stress ng buhay niyo dito sa paanan ng Diyos. Any problem that you have, iwan niyo dito sa Panginoon. Anything that burdens you, give it to God. Walang iba makakatulong sa atin kundi siya. Panginoon, salamat po. Because we have a great God who always control us, give us life that we deserve. Tulungan niyo po yung mga anak ng forward. I don't know what their needs are. Hindi ko po alam kung ano yung kanang lalahi. I pray that you continue to touch them, Lord. So, Panginoon, walk. I pray that sa anak ni Harvey, Panginoon, that you continue to touch him. Cover him, Lord, that remove the fever. Destroy the source of whatever fever. Give him strength, Lord Jesus, to cover the body. Continue to pray for people, Lord. After the surgery, I know that he should be healing. Bless, I pray that you cover them with your fresh blood. All that are sick, I pray that you touch them, Lord Jesus. Give them, Lord, the desires of their heart, especially, Lord Jesus, today.
as we live in a stressful life, Lord. Remove those sources of stress and bigyan mo kami pang nag-aaman sa buhay. We know, Lord Jesus, we are just relying on you because we want to have a wonderful Dutch family, even though we are responsible. But I pray in the name of Jesus, touch the people that are here today and give them, Lord, your spirit that will lead to a wonderful life ahead. Bago po kami sa pagtatas po ng kamay, nag-iwala ka ulo ng ikaw, mga maraming basbas, ikaw patuloy na maluwalhati sa buhay namin. Ikaw, Panginoon, ang siyang mag-iisang ng tunay na kapayapaan, katuwaan, siya, kagalakan, at higit sa lahat puso, pagpapaan, material, financial, para kami mag-inahin buhay. Pagkatuwa sa liputan ito na hindi mo na kami, Panginoon. Pagpapayda ng mga material na bagay at patuloy mo din kami napagaling sa lahat ng karamdaman. Ikaw ang Panginoon malagang sa kala ng Ama,